Unti-unti nang nabubuo sa isipan ni Vianzi ang mga bagay na matagal na niyang pinipilit balewalain. Noong una, parang mga maliliit lang na detalye, mga pagbabago sa kilos, mga mensaheng hindi na agad nasasagot, at mga sandaling tila may inililihim si Edo. Hindi niya agad binigyan ng kahulugan ang mga ito. Sa halip, pinili niyang maniwala sa kung anong meron sila, ang kanilang love team na minahal ng marami. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, hindi na may kakaila ang mga palatandaan. May mga pagkakataong nahuhuli niyang tila abala si Edo sa kachat, at kapag tinatanong niya kung sino, simpleng, wala lang, ang sagot nito. May mga lakad din na dati ay magkasama nilang pinaplano, pero ngayon ay tila mas gusto ni Edo na gawin mag-isa o kasama ang ibang tao. Hanggang sa isang gabi, naglakas loob si Vianzi na harapin ang katotohanan. Hindi na niya kayang itago ang nararamdaman. Ramdam niya na may nagbago, at hindi na iyon basta-basta maibabalik sa dati. Sa isang tahimik na usapan, direkta niyang tinanong si Edo. Doon unti-unting lumabas ang totoo. Hindi agad nagsalita si Edo. Kita sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan, parang may mabigat na desisyong kailangang aminin. Ngunit sa huli, pinili rin niyang maging tapat. Inamin niya na may iba na nga, may girlfriend na siyang matagal na niyang kinikilala, at hindi niya na kayang itago pa ito. Para kay Vianzi, parang gumuho ang mundo niya sa mga sandaling iyon. Hindi dahil sa hindi niya inaasahan, kundi dahil sa kumpirmasyon ng kanyang mga hinala. Masakit pala talaga kapag ang isang bagay na pinanghahawakan mo ay unti-unting nawawala. Ipinaliwanag ni Edo na hindi niya sinadyang saktan si Vianzi. Nagsimula raw ito sa simpleng pagkakaibigan, hanggang sa lumalim ang kanilang samahan. Hindi niya napansin na unti-unti na pala siyang nahuhulog. At habang nangyayari iyon, nahirapan siyang sabihin ang totoo kay Vianzi, lalo na't alam niyang marami ang nakaasa sa kanilang dalawa. Dahil dito, napilitan si Edo na gumawa ng isang desisyon na alam niyang makakaapekto sa maraming tao, lalo na kay Vianzi. Ipinahayag niya na kailangan na nilang itigil ang kanilang love team, lalo na sa kanilang mga proyekto kasama ang Kalinga Prab. Hindi na raw makatarungan na ipagpatuloy pa ito kung hindi na buo ang kanyang damdamin. Tahimik lang si Vianzi habang nakikinig. Hindi niya alam kung ano ang unang mararamdaman, galit ba, lungkot, o pagkabigo. Siguro, halo-halo na lahat. Ngunit sa kabila ng sakit, may isang bahagi ng kanyang puso ang nakakaunawa. Alam niyang hindi mo mapipilit ang isang tao na manatili kung ang puso nito ay nasa iba na. Sa mga sumunod na araw, unti-unting kumalat ang balita. Maraming tagahanga ang nagulat, nalungkot, at may ilan ding hindi makapaniwala. Para sa kanila, perpekto ang tambalan ni Vianzi at Edo. Ngunit tulad ng maraming bagay, hindi lahat ng nakikita sa labas ay sumasalamin sa tunay na nararamdaman sa loob. Pinili ni Vianzi na manahimik sa gitna ng ingay. Hindi siya naglabas ng anumang masasakit na salita laban kay Edo. Sa halip, pinili niyang igalang ang naging bahagi nito sa kanyang buhay. Hindi man naging sila sa huli, totoo pa rin ang mga sandaling pinagsamahan nila. Samantala, si Edo ay humarap din sa mga batikos. Hindi naging madali ang kanyang naging desisyon, at alam niyang may mga taong masasaktan. Ngunit pinili niyang panindigan ang katotohanan, kahit pa kapalit nito ang pagkawala ng isang bagay na minsan ay naging mahalaga sa kanya. At sa huli, napagtanto niya na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa kung gaano ito katagal, kundi sa kung gaano ito naging totoo habang ito ay naruroon. Ang kanilang love team ay maaaring natapos na, ngunit ang mga alaala at aral na iniwan nito ay mananatili, hindi lamang para sa kanila, kundi para rin sa mga taong naniwala at nagmahal sa kanilang tambalan.